Medyo kamusta tayong lahat. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil hindi niya tayo pinababayaan. Lagi niya tayong iniingatan kahit na matitigas ang ulo natin. At yun ay dahil kay Jesus Christ. Kung hindi dahil kay Jesus Christ, mapapahamak tayo. Ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya para maligtas tayo. Si King Saul, so wala pa nung panahon nun si Jesus Christ. So si King Saul, naging king siya dahil kay Almighty Father. Diba inatasan siya ni Almighty Father na maging king. Pero naging matigas ang ulo niya. Kaya ang nangyari kay King Saul, nagkaroon siya ng depression, panic, anxiety, depression. Agitated lagi si King Saul. Anxious siya nung umalis ang spirit ni Almighty Father sa kanya dahil matigas ang ulo niya. Napapacify lang si King Saul dahil kay David. Pag si David nagpapatugtog ng kanyang lyre at nakikinig na papakinggan niya ni King Saul, nare-refresh yung pakiramdam ni King Saul. Tapos, alam naman natin na yung latter part ng life ni King Saul is nagpakamatay siya. Pero bago siya nagpakamatay, galit na galit siya kay David. Obsessed siya kay David. Obsessed siya, napatayin niya si David, nanggigigil siya pag nakita niya si David. Pero, si David naman, yung nagpapatugtog ng lyre para mapacify naman siya. No? Kasi yung spirit ni Almighty Father na kay David. Kaya, magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, hindi tayo iniiwan ni Almighty Father. Naging malinis tayo sa paningin ni Almighty Father. So, last time, pinag-usapan natin yung Luke chapter 7. Yung centurion na napagaling yung servant ng centurion. Tsaka yung nabuhay yung anak ng widow. At kasi naawa si Jesus dahil magiging mag-isa na lang sa buhay yung widow pag namatay yung kanyang anak na lalaki at nawala na. Kaya binuhay ngayon ni Jesus Christ yung anak ng widow. Tapos, dito naman sa verse 18, verify ni John sa pamamagitan kanya ng mga disciples kung siya na nga ba yung Messiah na hinahanap. So, ang sagot ni Jesus, anong sagot ni Jesus? Go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight and the lame walk. Those who have leprosy or yung mga skin diseases are cleansed. The deaf hear. The dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Sabi ni Jesus, napagaling yung mga bulag, yung mga crippled or pilay, yung may sakit sa balat, yung mga bingi, nakadinig, may mga taong nabuhay, at saka yung good news. Ano yung good news? Yung good news, dumating na si Jesus Christ. Yun ang good news. Masasave na tayo, hindi na tayo mamamatay. Yun ang good news. At pinagpapala ang sino mang tao na hindi nawawala ng pananampalataya kay Jesus Christ. Sineselebrate si Jesus Christ. Pinagpapala ang mga taong sineselebrate si Jesus Christ. So, umalis na yung mga messenger ni John. Tapos, yung pagkalis ng messenger ni John, sabi ni Jesus, what did you go out into the wilderness to see? Anong nakita niyo sa wilderness? Sa parang, anong nakita ninyo? A reed swayed by the wind? Damo ba o dahon na madaling humuhupay? Or madaling buwagin ng hangin? Kasi pag ikaw ay isang reed na swayed by the wind, ibig sabihin mahina kang klaseng tao. Duwag ka. Si John, hindi siya duwag. So, makikita natin dito na buhay pa si John dito, no? Nasa kulungan lang siya. Habang buhay pang tao, nagbigay si Jesus ng magandang word para kay John. Alam naman niya na kahit wala naman si John the Baptist, ang pinag-usapan natin dito, kahit wala naman si John the Baptist, dun sa mga taong nakaumpok, alam niya na makakarating kay John yung sinasabi ni Jesus. If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No.
Those who wear expensive clothes and indulge in luxury are in palaces. So si John, no? Hindi maganda yung kanyang mga damit. Malaki ang sakripisyo ni John. Kaya natutuwa si Jesus Christ. Kaya nga, anong sinasabi dito ni Jesus Christ? But what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. And this is the one about whom it is written, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. Na nakasulat sa Malachi chapter 3 verse 1. Nag-quote si Jesus ng verse, nung time na yon, hindi tawag na verse, kundi nag-quote siya ng prophecy, na prophecy ni Malachi. I tell you, among those born of women, there is no one greater than John. No? So, natuwa siya kay John, kaya sinabi to, kahit sinong mang tao sa mundo na pinanganak, walang masihigit kay John. Kahit na yung mga apostles, kasi kasi sinabi ni Jesus, among those born of women, no? Walang nakakahigit kay John sa mundo. Dahil yung sacrifice ni John, masigit siya kay Moses. Kasi si Jesus ang sabi ito, masigit siya kay, sa lahat na kasi among those born of women. So, higit siya kay Moses, higit siya kay Jeremiah, higit siya kay David. Kasi si John, ibinuhos niya yung kanyang buhay kay Jesus Christ. Sa pagdadating ni Jesus Christ, ibinuhos niya ang buhay niya kay Almighty Father. Ginawa niya yung kanyang tungkulin. Kaya natutuwa si Jesus Christ. Kaya bago pa man mapugutan ng ulo, mamatay si John the Baptist, nagbigay siya ng magandang word. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. Pero dinugtong naman ni Jesus na kung sino man yung least, yung pinakamahina sa heaven, ay mas magaling pa or mas malakas pa kay John. No? So, ibig sabihin nun, yung mga taong nasa heaven ay malalakas ang faith, naging faithful sila kay Almighty Father. Pero yung pinanganak na tao na habang nandito pa sa lupa, yung mga tao na yon, maangat si John. Pero nung napunta na sa heaven, yung mga tao na yon, naging greater na sila kaysa kay John. Okay? Naintindihan ba natin? Kasi walang makakapasok sa heaven na kasalanan at walang makakapasok sa heaven na hindi faithful kay Almighty Father. Kaya nasabi ni Jesus to. All the people, even the tax collectors, even they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right because they had been baptized by John. So habang buhay pa ang isang tao, magbibigay tayo ng magandang word. Hindi na yung pagpatay na saka nagbibigay ng magandang word. Hindi ko maintindihan, no? At saka sa mundo na to, walang mabuting tao. Di ba pag may mga tao na nag-pass away, ay, kawawa naman yung mabuting tao, yun Naiisip ako, mabuti bang tao yun? Ganun ang ginawa nun Mabuti ba yung ginawa nun? Hindi naman O, may kasalanan din naman. Kaya walang mabuting tao, na? Walang mabuting tao. Ang mabuti lang si Almighty Father. Yun ang sabi rin na Jesus Christ. Na? Siya ang good, si Almighty Father. Dahil mapagpatawad siya. At si Jesus Christ din, dahil ibinigay niya ang buhay niya sa atin. At saka si John, yung mga Pharisees hindi nagpabaptize kay John the Baptist kasi matataas ang ere nila. Pero yung mga taong makasalanan, binabanggit na naman yung mga tax collectors kasi yung tax collector, ini-equate yun sa, ano ba yung tax collector? Ini-equate sa pera yun, sa mga bagay dito sa mundo na to, na mga material possessions, na mga tao na mahilig sa material possessions na makakasalanan, ina-acknowledge nila or inaamin nila ang kanilang kasalanan, kaya nagpabaptize sila kay
John, naging magpagkumbaba yung mga tao na makasalanan. Yung mga tao na feeling nila na magaling sila at wala silang kasalanan, hindi sila nagpabaptize kay John. Prideful. So verse 31, Jesus went on to say, "To what then can I compare the people of this generation? What are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling out to each other. We played a pipe for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not cry." Hindi namin, ang ibig sabihin na to, hindi na malaman ng mga ni Jesus at ni John kung ano na ba ang gagawin. Si John the Baptist, nung dumating, hindi umiinom ng wine, at saka kinakain lang, locust, tsaka hindi nakikisalamuha si tao, sasabihin may demon. Ngayon naman, dumating naman si Jesus na nakipag-socialize siya sa mga tao na makakasalanan. Sasabihin naman mahilig kumain at saka naglalasing-lasing at mahilig makipagkaibigan sa mga makasalanan. Hindi na maintindihan ngayon, no? Lagi na lang merong nasasabing masama ang tao, gumawa ka man ng mabuti, may masasabi pa rin masama ang tao sa iyo. Ganun ang ibig sabihin nito ni Jesus. Hindi sila naniniwala kay Almighty Father dahil ang titignan lang nila, yung tingin nila sila lang ang mabuti, no? Yung mga time na to, yung mga Pharisees. Up to now, may mga taong ganito. Natingin nila, sila lang ang mabuti. Yung chismis natin, ay, ganyan yung tao na yan eh. Yung mga ganun, di ba? Ha? Hanggang ngayon, may mga ganun pa rin tao. No? Tapos ito namang, yung sinful woman, no? Na nagbuhos ng kanyang perfume kay Jesus. So, umiiyak siya habang kumakain si Jesus. Nandun siya sa bahay ng Pharisee. Na-invite sila kasama yung mga apostles. Dumating yung babae na makasalanan. Nagpunta siya sa bandang likuran ni Jesus habang nakaupo si Jesus. Umiiyak siya habang yung iyak niya, ang ginagawa niyang tubig para linisin ang paa ni Jesus. Tapos yung buhok niya ang pinapupunas niya para matanggal yung dumi sa paa ni Jesus. At binuhusan niya ng pabango. So naghihingi siya ng tawad. Dahil malinis si Jesus, humihingi siya ng tawad sa kanyang mga kasalanan kay Jesus Christ. So nang-judge na naman ng mga Pharisees. Kung alam lang kung prophet itong taong to, sabi ng mga Pharisees, alam niya kung sino yung humahawak sa kanya. So si Jesus, kahit sinong humawak sa kanya, hindi siya nandidiri. Hindi siya hindi siya natatakot, hindi siya nang-judge. Si Jesus mabait. Hindi nang-judge. Kahit sinong humawak sa kanya, kahit madumi ang pagkatao o kahit madumi ang physical appearance, hindi si Jesus namimili ng tao. Lahat ng tao mahal niya. Lahat ng tao ina-accept ni Jesus. Kahit gaano pa kadami ang kasalanan natin, ina-accept tayo ni Jesus. So, kinausap ni Jesus, di ba, si Simon? So, excited si Simon dito. Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, sabi ni Simon. Si Simon ang napili ni Jesus, no, na laging kausapin. Kasi si Simon, very vocal si Simon. Kahit may mga mali-maling sinasabi si Simon Peter, natututo naman siya sa kanyang mga pagkakamali. Dahil nire-rebuke siya ni Jesus. Tinuturuan sila. Pati yung mga apostles, so ang pananggalang nila si Simon Peter kasi nga, madaldal si Simon, hindi siya nahihiya, no? Or hindi siya natatakot.
Gusto niyang matuto. Although yung ibang mga apostles gusto ring matuto, pero tinitignan na lang si Simon. Sige, Simon, ikaw na lang. Simon, ikaw na lang muna bumida. Tatahimik muna kami, Simon. Titignan namin kung anong mangyayari. Nag-aantay lang ang mga disciples and mga apostles. So, malakas ang loob ni Simon. 2 people owed money to a certain moneylender. So, verse 41. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back. So he forgave the debts of both. Now which of them will love him more? Sabi ni Jesus, may dalawang tao na may malaking utang. Yung isa, mas malaking utang niya, no? It's 500 denarii. Yung isa naman, 50 lang. So, kung hindi na sila makabayad, sabi ng moneylender, wag na sila magbayad, sino ngayon ang mas magiging grateful? So, sabi ni Simon, syempre, ang magiging grateful po yung mas malaki ang utang dahil siya ay napatawad sa kanyang utang. Sabi ni Jesus, you have judged correctly. Kaya nga, itong babae na madaming kasalanan, ino-consider niya yung sarili niya na napakababa, inaamin niya ang kanyang kasalanan. Natutuwa si Jesus sa babaeng ito. Kahit naman yung mga Pharisees, marami rin kasalanan eh. Ang pagkakaiba lang, yung babae na ito, na binabanggit dito sa Bible, inaamin niya yung kasalanan niya, ina-acknowledge niya, naghingi siya ng tawad. Nagpapakumbaba siya. Pero lahat naman tayo, pantay-pantay na makasalanan. No? So, mas minamahal ni Almighty Father yung mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. Yung ina-acknowledge siya. Mas minamahal ni Almighty Father yung mga taong mabababa ang loob. Yung hindi mayayabang. Yung umaamin sa kanilang mga pagkakamali. Mahal ni Almighty Father, mga taong lumalapit sa Kanya, lahat. At pag humingi tayo ng tawad, papatawarin tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus, at dapat tigilan na natin yung kasalanan natin para hindi na mas malala pa ang mangyari sa atin. No? Ano ba yung mas malalang mangyayari pag pinagpatuloy natin yung kasalanan natin? So, eternal damnation. Hindi natin makukuha ang inheritance natin. At tayo, mahal na mahal natin si Almighty Father. Kasi sa dami ng kasalanan natin, pinatawad niya tayo. Marami ba ang kasalanan ninyo? Ako marami akong kasalanan. Aaminin natin. Hindi, mas madaming kasalanan niya. May napatay yun. May kung ano-ano ang ginawa niya sa buhay niya. Sinira niya. Pantay-pantay tayo. Kung sa tingin mo na wala kang kasalanan, na malinis ka, hindi mo kailangan si Jesus, hindi mo kailangan si Almighty Father pala kasi malinis ka eh. Prideful ka, hindi mo sila kailangan. Kaya aminin natin, huwag tayo maging mayabang. Wala sa estado ng buhay yun. Hindi, mayaman kami, wala kaming kasalanan. Wala sa ganun yun. Hindi, mas marami kaming pera, makakabayad kami ng tao, para ipagdasal kami, makakahingi kami ng tawad. Hindi. Isa-isa tayong lalapit. Hindi natin kailangan ang dasal ng tao para ihingi tayo ng tawad. Tayo mismo ang hihingi ng tawad. Dito na tayo sa Luke chapter 8, no? Ito naman yung story ng Parable of the Sower din, na nabanggit natin sa Mark. Napag-usapan na natin to sa Mark chapter 4. Pero nandito rin sa Luke chapter 8. So, babasahin natin, ano? Nakikita ninyo na
yung mga story sa Matthew, minsan nasa Mark, minsan nasa John, minsan nasa Luke. Kasi testimony ito ng mga tao. Sinusulat ng mga ni Mark, Luke, John, and ni Matthew. Pero minsan wala naman. Minsan wala yung story. Minsan may mga story na wala kay Mark, minsan wala kay John. So nakikita natin kay Matthew. Okay? So chapter 8 na tayo. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. So, maraming lugar na pinupuntahan si Jesus. Hindi siya tumitigil ng paglalakad, pagtatrabaho. Naglalakad lang si Jesus. Wala siyang kabayo. Wala namang minimension na kabayo. Isa lang beses siya sumakay, di ba? Sa donkey. So, wala siyang kabayo. Naglalakad siya habang nilalakad nila. So, kung titingnan niyo yung mapa ng nilalakad ni Jesus, ilang araw yun bago ka makarating sa kabilang bayan, ilang oras. So, sa kakalakad mo, syempre, nagugutom ka, nauuhaw ka. Tao si Jesus nung nandito siya sa lupa. Kung anong katawan meron tayo, meron din siya. Meron din siyang heart, may laman loob din, may liver, ganon. Pareho, may flesh, may dugo. Lahat. Meron si Jesus kung anong meron tayo sa katawan. The 12 were with him. So, kasama niya yung kay mga apostles, no? And also some women who had been cured by evil spirits and diseases. At kasama rin yung mga ibang mga babae na gumaling sa kanilang mga sakit at nawalan ng demon possession, gaya to si Mary Magdalene. And also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. So 7 demons ang natanggal kay Mary Magdalene. Hindi natin alam kung ano yung 7 demons na yun, ng bondage na yun, ano? Kasi bawat isang demon, may isang nire-represent yun. Halimbawa, isang demon is pumapatol ka sa may asawa. Isang demon, naglalasing ka. Isang demon, chismosa ka. So, halo-halo. Sa kanya, 7 demons. No? Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. So, itong mga babae na to, no? Si Joanna, the wife of Chuza, manager of Herod's household. So, si Herod, meron siyang manager sa kanyang bahay. May asawa yon. Si Chuza yung manager, tapos yung asawa si Joanna. So, si Joanna, naging follower ni Jesus. Kasama rin si Susanna at iba pa. These women were helping to support them out of their own means. So, sumusuporta itong mga babae na to kay Jesus at sa mga apostles and disciples. Nag-assist sila sa kung ano man ang kanilang makakaya. Sa pagluluto, sa pag-prepare ng mga kung anong mga pagkain. At sa syempre, kailangan nila ng tubig at saka yung damit nila, no? Kailangan nalalabhan dahil nadudumihan sila, maalikabok. So, sa abot ng kanilang makakaya, tumutulong yung mga babae. While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town. Ang daming tao, no? Nakakita na ba kayo ng dumog yung tao na walang mahulugan ng walang mahulugan ng needle or ng aspile sa sobrang siksika ng tao, pinagkakaguluhan si Jesus. He told his parable. A farmer went out to sow his seed. So ito yung nabasa natin, di ba, sa Mark? A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seeds, some fell along the path or sa road. It was trampled on and the birds ate it up. So kinain ng birds. Okay?
kinain ng birds yung yung seed na napunta sa rocky path. So yung birds doon, sinisimbolize doon ay si Satan. Yung rocky path na yun yung puso ng tao, yung nahulugan ng salita ng Diyos. Yung seed, yung salita ng Diyos. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. So, itong iba namang mga seeds na punta sa may lupa, pero may mga bato. Tumubo yung binhi, no? Pero madaling nalagas or na-wither or natuyo. Kasi walang moisture ng pagkukunan dahil mabato yung lugar. Ibig sabihin, yung puso, mabato. Metaphor yun, ano? Hindi totoong mabato, kundi metaphor lang yun. So, yun yung mga tao na naka-receive ng Word of God. Natuwa sila at natanggap nila. Pero dahil sa persecution, hindi malalim ang ugat na pinagtataniman ng binhi na yon. Kaya, natuyo, nawala. Other seed fell among thorns which grew up with it and choked the plants. Yung iba namang mga binhi, nahulog naman sa mga grassy part na sabay tumubo yung mga ibang mga pananim, mga thorn bushes, at saka tumubo yung magandang binhi. Pero, mas natalo ng thorn bushes or ibang mga halaman yung magandang binhi, kahit maganda yung lupain. Naging unfruitful. Yun naman yung mga tao na nagpadala sa kinang ng mundo na to. Gusto nila yumaman dito sa mundo na to, kaya mas inuna nila ang gawain ng mundo na to kaysa ang sundin ang salita ng Diyos. Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. At yung pang-apat na seed, magandang lupa ang kinalagyan. Ibig sabihin yung puso, tinanggap ng tao at tumubo sa puso. At pre-practice yung kung ano ang kanilang mga natutunan. At ang salita ng Diyos ay tinanggap nila ng walang doubt. Wholeheartedly. They embraced the word of God wholeheartedly. When he said this, he called out, whoever has ears to hear, let them hear. Sabi ni Jesus, kung sino man na may tenga, intindihin kung ano yung sinabi niya. His disciples asked him what this parable meant. He said, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to the others I speak in parables, so that though seeing they may not see, though hearing they may not understand. Sa Isaiah chapter 6 verse 9. So, sa ibang mga tao, hindi ako nagsasalita ng secret about the kingdom of God. Pero sa inyo, i-reveal ko. Sabi ni Jesus Christ. Kasi yung mga kanyang mga apostles at saka yung mga disciples niya ay may pananampalataya sa kanya. Dahil alam niya na lost cause yung ibang mga tao na nakikinig sa kanila. Kahit naririnig nila, hindi nila naiintindihan dahil close yung kanilang mga puso. Iba ang kanilang motive kung bakit sila sumusunod kay Jesus. Alam ni Jesus ang puso ng mga tao. Kilala ni Jesus ang mga tao. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Verse 11. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Kaya hindi na save. So inexplain na ni Jesus dito, no, yung four types of soil na kinalagyan ng mga seeds.
Those along the path are the ones who hear. Kung ano yung nasa road, no? Yun ang mga taong naka-hear ng word of God. Pero yung devil or yung ibon na sinasabi ni Jesus kanina, yung ibon, yun yung devil, tinanggal yun. Kinain. Nawala. Ito yung mga taong hindi naniwala kay Jesus. Or hindi maniniwala sa atin pag share tayo ng word of God. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Ito naman yung mga tao na naging Christian or followers of Christ, pero dahil sa walang malalim na ugat, mabato yung puso, hindi sila totally inopen up yung sarili nila, kundi dumating ang persecution, dumating ang hirap ng buhay. Kaya, huminto sila maging follower ni Christ. Inayawan nila ang word of God. Kahit na nung una, tinanggap nila. Ito namang verse 14, the seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Hindi nagmamature yung mga seeds naman na na-fall kasama ng mga damong ligaw or thorn bushes. Kahit tinanggap nila yung salita ng Diyos, mas namayani sa kanila na mabuhay ng masagana dito sa lupa. Mas pinili nilang yumaman dito sa lupa. Mas pinili nila na unahin ang sarili nilang pangangailangan kaysa ang pagtiwalaan ang salita ng Diyos. So, nagwo-worry sila sa kanilang mga kakain, nagwo-worry sila, kaya ang ginawa nila, nagtrabaho sila ng nagtrabaho, nakalimutan nila si Almighty Father. Nawala ang Word of God sa puso nila. Verse 16, but the seed on good soil stands for those with a noble and good heart who hear the word, return it, and by persevering, produce a crop. Yung mga tao naman yung mga puso naman ng tao na nakatanggap ng word of God, yun yung seed on good soil. Tinanggap nila yung word of God. At naging faithful sila at nagsumikap para mapasaya si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Nang sa gano'n, nagkaroon sila ng fruits of the Holy Spirit. Nag-produce sila ng crop na kapag save sila sa Kingdom of Heaven, nakuha nila ang kanilang inheritance in the Kingdom of in Heaven dahil nakapag-save sila. Dahil dapat tayo as followers of Christ, hindi dito sa mundo nagsisave, nag-iipon ng kayamanan, kundi ang ipunin nating kayamanan ay sa heaven. Dahil gaya nga sabi ni Jesus, di ba, yung mga kayamanan dito sa lupa, nasisira, nananakaw, nabubulok. Sa verse 16, no one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Walang nag-light ng lamp, no, nag-iilaw o naggagamit ng lampara or ng kandila na nilalagay sa ilalim ng kama. Instead, they put it on stand so that those who come in can see the light. So, tayo bilang followers ni Christ, huwag natin ilagay sa ilalim ng kama ang ating ilaw. Ipakita natin sa mundo yung ilaw natin, yung kabutihan ni Almighty Father. Ipakita natin sa mundo. I-share natin. Ang galing natin mang-chismis, di ba? Ang galing natin maninira ng tao. Yung ginagawa natin bibig natin sa paninira ng tao, pag-chismis. Gamitin natin yung boses natin para kay Almighty Father. So, ikapupuri ng kapapangalan niya. For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Walang mga bagay na hindi nalalantad. Lahat na lalaman. No? Sabi sa verse 17. Lahat na bubukas.
Kung sa ngayon na nakatago, dati ang araw, mabubukas yun. Alam ni Almighty Father to, yung mga ginagawa natin. Tama man o mali na ginagawa natin, malalantad lahat. Tama man o mali na ginawa natin na hindi natin ipinagsasabi, lahat yon malalantad, tama man o mali. Therefore, consider carefully how you listen. Whoever has will be given more. Whoever doesn't have, even what they think they have will be taken from them. So, lagi tayong mag-iisip, no? Sa ating pagkikinig, no? Ng salita ng Diyos. Kung sino ang meron, mas lalo pa siyang bibigyan. At kung sino ang wala, kung ano man ang meron siya, sa tingin niya meron siya, yung pa ay tatanggalin sa kanya. Ano yun? Ang sinasabi itong whoever has will be given more, hindi naman to material possessions, okay? Ito ay ang word of God. Ang pananampalataya kay Almighty Father at saka kay Jesus, fruits of the Holy Spirit. Kung meron tayong faith, madadagdagan, no? Madadagdagan yung ating faith. Lalago tayo. Pag may faith tayo, magkakaroon tayo ng knowledge. Bibigyan tayo ng wisdom. Magkakaroon tayo ng healing, speaking in tongues, translation of speaking in tongues, miracles, prophesy, magpa-prophesy yung ibang mga tao, distinguishing different kinds of spirits. Ito ang gifts of the Holy Spirit. Ibibigay sa atin to ni Almighty Father. Yung mga gifts na to. At lalago tayo kung nagtitiwala tayo kay Almighty Father. Lalago tayo spiritually. Fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Unti-unti tayong mababago, hindi agad-agad kasi ay, Christian yun pero bakit ganyan ang ugali niya? Magantay lang tayo, no? Nasa process tayo, unti-unti tayong nababago. Unti-unti tayong natututo. 'Di ba pag nasa school tayo, unang exam, tinuro ko na sa inyo, ba't bagsak kayo, exam uli. So, habang tumataas ang score natin, no? Kung inaano ko lang 'yon, kino-compare ko lang 'yon sa buhay natin, sa mundo na to, kino-compare ko ng parang classroom tayo na nasa school tayo, okay? O kaya nakanatay ako kung yan nasa school ako. Kaya pag may mga brothers and sisters tayo na nagkakasala, huwag natin husgahan, judge with righteous judgment, no? Nakalagay naman sa Bible, di ba? Righteous judgment. Hindi agad-agad, kundi iisipin natin mabuti, iintindihin natin. Dahil ganoon si Almighty Father, maintindihin si Almighty Father. Tsaka si Jesus. Understanding sila. Patient sila sa atin. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi patient sila sa atin. Ano? Paano kung di sila patient sa atin? Ano nang nangyayari sa atin? So verse 19, now Jesus' mother and brothers came to him, but they were not able to get near him because of the crowd. Sobrang dami ng tao, pero nung dumating yung mother ni Jesus, tsaka yung kanyang mga kapatid na lalaki, gusto siyang makita. So verse 20, someone told him, your mother and brothers are standing outside wanting to see you. Yung nanay mo tsaka yung mga kapatid mo nasa labas, so gusto ka nilang makita. Ang sabi ni Jesus, he replied, my mother and brothers are those who hear God's words and put it into practice. Hindi lang natin pakikinggan ang salita ng Diyos, kundi ipapractice natin. Paano natin umpisa ni practice? Umpisa natin i-practice sa pagmamahal natin sa kapwa-tao natin. Magiging patient tayo. Kung meron man tayong sigalot or rift or meron tayong reklamo sa
kapwa-tao natin, ayusin natin mabuti, makipag-usap tayo. Huwag makipagsigawan, maging respectful tayo. Dahil yung tatay natin, respectful, loving. So, gagayahin natin yung tatay natin, mapagpatawad. Ito namang verse 22, no, nabasa na rin natin, ano, sa ibang book. Pero ulitin natin ulit dito sa Luke chapter 8 verse 22. One day Jesus said to his disciples, "Let us go over to the other side of the lake." So they got into a boat and set out. As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake so that the boat was being swamped and they were in great danger. So ito na yung bagyo, no? Nasa boat sila kasi nga maraming tao, lilipat sila sa kabilang lugar. Pero habang nakututulog si Jesus, malapit sa sa rudder, dumating yung malakas na alon na may kasamang malakas na hangin. So yung bangka, syempre hindi naman malaking bangka to. Natakot ngayon yung mga apostles, tsaka yung mga disciples. The disciples went and woke him saying, "Master, Master, we're going to drown." "Master, mamamatay na tayo, malulunod tayo," sabi ng mga apostles. He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and all was calm. "Where's your faith?" he asked his disciples. Asan ang pananampalataya niyo? Sabi niya sa kanyang mga disciples ni Jesus Christ. Kasama niyo na ako, di ba, nakabuhay ng patay, nakapagpagaling ng mga may sakit. Pero itong bagyo na to, natatakot pa kayo? Sabi ni Jesus. Itong malakas na alon na to, natatakot kayo? Parang gusto niyo na sabi ni Jesus na ang dami, minabuhay na ng mga patay, mga napagaling na mga may sakit, mga kung ano ng mga karamdaman. Ano pa ba? Wala pa ba kayong pananampalataya? Sabi ni Jesus. In fear and amazement, they ask one another, "Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey him." So, nag-usap-usap yung mga disciples. Sino ba siya? Kahit yung hangin, pati yung mga tubig, sinusunod siya. Yung alon, sinusunod siya. Sino siya? Hindi pa rin nila kilala. No? Yung gawa ni Jesus, nakita na ng mga tao. Marami na nakakita. Pero yung mga apostles niya, in-explainan niya ng kanyang word of God, hindi pa rin maintindihan. So kung yung mga apostles niya hindi pa rin naiintindihan at nagkakaroon pa ng doubts, mas lalo na yung mga tao na nasa crowd, na sumusunod lang sa kanya. O dito tayo sa verse 26. They sailed to the region of the Gerasenes, which is across the lake from Galilee. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. So this is Mark, no? Dalawang tao yung demon-possessed. Dito ang naisulat ni Luke ay isa lang. Dito ba to sa Mark yung demon-possessed or sa Matthew? Meron din sa Mark. Meron din sa Mark. So, dito sa Luke, no, demon-possessed, isa lang siya. Pero doon sa ibang nabasa natin, dalawa sila. Sa Matthew ba yun? Yeah, sa Matthew, dalawa sila na demon-possessed. Pero dito sa Luke at saka sa Mark, isa lang. So, basahin natin, ano? When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. So, walang damit yung lalaki. Wala sa tamang pag-iisip.
Kung sa ngayon ang tawag, wala sa tamang pang-iisip. Kasi sa ngayon, ang tawag nila, may psychological problem yan, disorder, or disease, yun ang tawag. Nung kay Jesus, demon-possessed. Kasi kaya ka naman nagkakaroon ng psychological disorder, psychological problems. It's because of traumatic experiences, traumatized ka, or mayroon kang event na napagdaanan. Ngayon, ang demon, dun pumapasok eh. Pag mahina ka, spiritually, pumapasok sa'yo ang demon. So, kung ano-ano na nag-iisip mo, sasaktan mo na yung sarili mo, mananakit ka na ibang tao, hindi na magiging normal yung gagawin mo sa buhay. Sisirain mo na yung sarili mo. Ganun ang demon-possessed. Kasi sa mga movies, no, nakikita ng demon-possessed yung mga dumudura ng kulay green na suka, di ba? Kasi yung mga gumagapang sa dingding, sa kisame, gumagapang, ganun yung mga demon-possessed, di ba, na nakikita natin sa mga horror movies. Pero ito, demon-possessed siya. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan niya, kung paano siya nagkaroon ng possession. So, wala siyang damit. At hindi siya nakatira sa bahay. Nakatira siya sa libingan, sa mga tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me," sabi nung demon. For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and he had been driven by the demon into solitary places. So, nakakadena. No? Nakakadena siya. Kamay at paa at lagi siyang binabantayan, pero natatanggal niya yung chain, nasisira niya. At nagpupunta siya sa mga bagay na mag-isa lang siya. Sa lugar na mag-isa lang siya. Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied. Sabi ng demon, because many demons had gone into him. And they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. Nagmakaawa sila kay Jesus na wag silang dalhin sa abyss. Alam niyo yung abyss, no? Lugar na wala ng kawala. Yung abyss. Bottomless chasm. Walang ilalim yun, kundi bottomless yun. Hanggat may paghuhulugan, mahuhulog. Madilim. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. Demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he gave them permission. Diba sabi sa sa Mark, sabi ni Jesus, go. So, hindi nakikipag-deal si Jesus sa mga demons. Hindi siya nakikipag-usap ng tinanong lang niya kung anong pangalan, ano. Pero hindi siya nakikipag-usap na ano nangyari sa'yo, ganyan. Hindi siya nakikipag-usap. Ayaw niyang ma-identify ni Jesus dahil si Jesus malinis siya. Ayaw niya ng kadumihan. Hindi siya pwede ma-identify sa kadumihan dahil Diyos siya. When the demons came out of the man, they went into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned. So, nalunod yung mga pigs, no? At nahulog sa bank. Steep bank or parang ravine. Doon nahulog. Yung mga baboy. So, ibig sabihin kumakain na ng baboy yung mga tao nung araw, no? Kasi ba't sila nag-aalaga ng baboy? At saka yung baboy, pag nilinisan mo, babalik ulit sa putikan. Kaya gusto ng mga demons sa ganun dahil yung mga tao ganun. Ganun tayong mga tao. When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this in the town and countryside. So, nakita ng mga tagabantay ng mga baboy yung mga nangyari. Kaya tumakbo sila at nag-report sila
sa mga tao sa bayan. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found a man from whom the demons had gone out, sitting at Jesus' feet, dressed in his right mind. So nakita nila yung demon possessed, maayos na, nakadamit na siya, nakaupo siya sa paanan ni Jesus. At nasa tama na siya ng pag-iisip. And they were afraid. So natakot ngayon yung mga tao. Bakit okay na siya? Ano nangyari sa kanya? Siguro sabi ng mga tao. Those who had seen it told the people how the demon-possessed man had been cured. So, natakot yung mga tao dahil ba't okay na to? Ngayon, kinuwento ngayon ng mga nakakita kung paano naggumaling yung tao na may psychological issue. Then all the people of the region of the Gerasenes asked Jesus to leave them because they were overcome with fear. So he got into the boat and left. So sumakay ng bangka si Jesus at umalis sa lugar na yon, sa region of Gerasenes. Kasi pinaalis siya ng mga tao. Dahil natakot yung mga tao. Walang pananampalataya ang mga tao na yon kay Jesus kahit nakita nila yun na magaling na yung tao. Hindi sila natuwa. Uy, magaling na si paring si kumpare, magaling na siya. Tingnan mo, maayos na siya. Hindi sila natuwa. Natakot sila at nagalit dahil nga, natakot sila dahil yung pagkain nila na baboy, wala na. Mas minahal nila yung baboy kaysa sa tao, hindi sila natuwa. Pinalis nila si Jesus. The man from whom the demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away, saying, "Return home and tell how much God has done for you." So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. Gusto sanang sumama nung taong pinagaling ni Jesus ng demon possession. Gusto sanang sumama kay Jesus. Pero ang sinabi ni Jesus, ang gawin mo, umuwi ka ng bahay ninyo at sabihin mo sa mga tao kung paano ka pinagaling ni Almighty Father. Kaya ganun niya ang ginawa ng tao. Pinagsabi niya na magaling na siya at ang nakagaling sa kanya ay si Almighty Father at saka si Jesus. So tayo, pag gumaling tayo, no, sa ating sakit, emotionally, physically, spiritually, ipagsasabi natin sa mga tao, si Jesus ang nagpagaling sa akin, si Jesus, kung bakit naiba ang buhay ko, bakit masaya ako dahil kay Jesus, dahil follower tayo ni Christ. Ipagsasabi natin sa mga tao yung kabutihan ni Almighty Father tsaka ni Jesus. Si Jesus lagi ang bida. Now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying. So si Jairus, no? Synagogue leader siya. Alam naman natin kung ano yung synagogue, di ba? So leader siya ng synagogue at nagmamakaawa siya kay Jesus Christ. Nagpatihulog siya sa paanan ni Jesus Christ at nagmamakaawa para pagalingin yung kanyang nag-iisang anak na babae na 12 years old. May sakit, dying. So, nung pagkabalik ni Jesus, tuwan-tuwa sila, no? Yung mga tao, nung bumalik si Jesus, winelcome siya. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. So, nung papunta na si Jesus sa bahay ni Jairus, muntik na mapipi si Jesus. Kasi, ang daming tao, pinagkakaguluhan siya. Kakaroon ng stampede. No? Nakakita na ba kayo ng stampede? No? Di ba, dati may stampede yata dito sa Pilipinas na maraming casualties, no? So, nagkakaroon ng stampede dahil kay Jesus. Pinagkakaguluhan siya. Gusto siyang mahawakan. Gusto makadikit siya. Gusto nilang madikit kay Jesus. Verse 43. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. So, 12 years nang may babaeng dinudugo. May sakit sa uterus yung babae na to.
Kasi, nagbe-bleed siya, 12 years na. But no one could heal her. So, nung time na to, wala pang hysterectomy. No? Kasi yung mga babae sa ngayon, na pag nagdudugo ka, nang hindi tumitigil, ginagawa na hysterectomy, tinatanggal yung uterus. So, nung time na to, wala pang ganun. So, pinagaling siya ni Jesus Christ. Basahin natin, ano? She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. So, nasa likod yung babae. Hinawakan lang niya yung cloak ni Jesus. Tapos nun, gumaling na siya, nawala na yung kanyang bleeding. Ang bleeding, no? Kaya isinama itong story na to, madaming miracle na ginawa si Jesus. Itong bleeding na to, isinama, kasi, dito sa Leviticus chapter 15 verse 19, ano, when a woman has her monthly period, she's unclean for 7 days. Anyone who touches her will be unclean until evening. And anything she lies on during this time will be unclean. Everything on which she lies or sits during her period is unclean. Anyone who touches her bed or anything on which she sits must wash his clothes and bathe in water. He remains unclean until evening. So, ang babae, kapag may period or bleeding, unclean yon, madumi. Pero si Jesus, hinawakan siya ng babae na 12 years nang nagbe-bleed. So, unclean na matatawag itong babae na to kasi nagbe-bleed siya. Kung yung 7 days nga, unclean na pag may monthly period, mas lalo na to, 12 years, no? Pero, hinawakan niya yung cloak ni Jesus. At hindi naging unclean si Jesus. Bagkus, instead, gumaling yung babae. Walang makakapagpadumi kay Jesus na kung anumang mga sakit or anumang mga bagay dito sa mundo na to. Walang makakapagpadumi kay Jesus. Dahil si Jesus, malinis siya. Pure siya. Dahil kahit minsan hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Faithful siya kay Almighty Father sa tatay natin. Sabi ni Jesus, "Who touched me?" Jesus asked. When they all denied it, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you." But Jesus said, "Someone touched me. I know that power has gone out from me." Sabi ni Peter, ang dami-daming tao dito, tapos itatanong mo kung sinong naghawak sa'yo. Di ba siksikan tayo? Pero ang sabi ni Jesus, alam ko merong humawak sa akin. Kasi merong power na nawala. Hindi naman nauubos yung power kay Jesus, no? Pero alam niya na may lumabas na power. Pero yung power ni Jesus, hindi nawawala. Alam lang niyang, naintindihan niyo ba ako? Hindi nauubos. Okay? Yung power ni Jesus, hindi nauubos. Alam lang niya na may lumabas na power, pero hindi nauubos. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. So, umamin yung babae. Kasi hindi na siya makakapag-deny. Hindi siya makakalis nang hindi siya mapapansin. So, natakot siya at nagpatihulog sa paanan ni Jesus. Sa presensya ng lahat ng tao, sinabi niya na siya ang humawak sa kanya at kung bakit niya hinawakan at kung paano siya gumaling instantly. Then he said to her, so sabi ni Jesus na, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." Sabi ni Jesus. Hinawakan lang yung cloak niya. Gumaling na yung babaeng may bleeding for 12 years. Well, Jesus, noon, no?
Pure kasi, si Jesus ito nagpapagaling. Si Jesus nagpapagaling. Sa ngayon, may mga tao naman na gumagaling. Hindi lang nila ina-acknowledge, hindi nila ina-amin. Sila sabi, hindi, uminom kasi ako ng gamot. Gato ang ginawa ko. May mga ganong klaseng tao. At meron ding mga tao na nagsisinungaling. Meron ding mga tao na nasasabihin nila na may power sila to heal people. Pero wala naman. Nagsisinungaling sila dahil gusto nila ng monetary gains. Si Jesus, walang ginagawa kundi galing kay Almighty Father sa Holy Spirit. At dahil clean si Jesus, may power din siya dahil God siya, Son of Man and Son of God. Si Jesus. At kung may pananampalataya tayo, gagaling tayo sa ating mga sakit. Hindi lang naman na temporary lang tong pag-heal physically ni Jesus. Gaya na sabi ko dati, yung mga tao na pinagaling ni Jesus, wala naman na ngayon na buhay pa, di ba? Itong babae na pinagaling ni Jesus na nag-bleed for 12 years, hindi naman siya buhay pa hanggang ngayon, di ba? So, temporary lang to. Kasi ang gusto ni Jesus is yung permanent healing, spiritual healing. Permanent tayo na hindi na magkakasakit. At yun ay sa presence of the Almighty Father and Jesus Christ in heavens. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. So merong tao na galing sa bahay ni Jairus, no? Sabi, patay na yung anak mo. Huwag ka nang mag-aalala. Huwag mo nang abalahin ang ating teacher. Kasi patay na yung anak mo. Sabi kay Jairus. Habang kausap ni Jesus yung babaeng nagbibleed na go in peace, sabi ni Jesus. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe, and she will be healed. Nung marinig ni Jesus yon, ang sabi ni Jesus, huwag kang matakot or mag-alala, dahil gagaling yung anak mo. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him, except Peter, John, and James. Lagi niya kasama si Peter, no? John and James. Kasi itong si John at saka si James, di ba sabi nila na ni John at saka ni James na gusto nila na pagdating sa heavenly kingdom, sa left si John or sa right si James. So nakita ni Jesus yung kanilang gusto nila, yung gusto talaga nila na talagang yung heart nila, nakita ni Jesus, pati si Peter, nakita niya rin yung kaya lagi niyang kinakausap si Jesus. Although nagkakasala pa rin yung kanyang mga apostles, alam niya sa puso ng mga apostles niya, gusto nila. Hindi ba? Gusto nilang sumunod kay Jesus. Kahit mahina sila, alam ni Jesus na gusto nilang sundan ang yapak ni Jesus. Gusto nilang makasama lagi si Jesus. Kaya sinasama ni Jesus lahat. Lagi. Si Peter, John, at saka si James. Kasi yung iba tahimik lang, ano. Di ba pag sa school, di ba? Pag may makulit kayo na nakaklase, laging raise ng hand. Kilala ng teacher, di ba? No? Laging nagtatanong, kilala ng teacher. Ibig sabihin, ay interesado itong estudyante ko na to. Kaya yun ang lagi niyang kilala, yun ang lagi niyang tinatawag. Kaya si Jesus, nakikita niya rin na interesado rin si Peter, John, and James. Although alam niya na interesado rin yung kanyang mga apostles, pero mas pinipili niya si Peter, John, and James na kasama. And the child's father and mother. No? Excuse. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing, Jesus said. She is not dead, but asleep. Huwag kayo umiyak. Magtigil kayong mag-iyakan. Huwag na kayo mag-iyak. Hindi siya patay, kundi natutulog lang siya. Kasi pagdating nila, nag-iiyakan na yung mga tao. Nag-iiyakan, tapos dito sa verse 53, tumawa naman. They laughed at him, knowing that she was dead. Pinagtawa na naman nila si Jesus. Nag-iiyakan sila, tapos ngayon bigla naman sila nagtatawanan. Parang hindi naman, hindi sincere yung mga tao na to, no?
Hindi sincere. Nag-iiyakan sila, tapos bilang they laughed at him knowing that she was dead. Minamock nila si Jesus. But he took her by the hand and said, "My child, get up." So, walang pananampalataya yung mga tao dito. Ang may pananampalataya ay si Jairus. Her spirit returned and at once she stood up. So, bumalik ang kanyang spirit sa kanyang katawan, yung batang babae, yung 12 years old. And at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. At sinabi ni Jesus na bigyan ng pagkain yung batang babae. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Nagulat yung kanyang mga magulang, yung magulang ng batang babae. Pero sinabihan ni Jesus yung mga magulang na huwag ipagsabi. Sinabi ni Jesus na huwag ipagsabi dahil ang gagawin na naman ng mga tao, dadalhin nila yung kanilang mga patay at dadalhin nila kay Jesus para buhayin ni Jesus. Kaya sinasabi ni Jesus, huwag yun ang ipagsabi. Dahil yung iba, time na talaga nila na mapunta sa heavenly kingdom. Itong yung batang babae to, kaya binuhay ni Jesus is to display God's power, no? At saka kaya ito na isulat sa Bible para ipaalam sa atin na powerful si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Kaya nasa Bible to, kaya pinapaalam sa atin. So, pumipili lang, no? Konti-konti lang ang pinipili, hindi lahat. Naintindihan ba? Kasi yung iba, time na talaga nila na mapunta na sa heavenly kingdom or kung saan man sila dapat mapunta. Itong bata na to, binuhay ni Jesus Christ para makita natin ang power ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya naisulat ito sa Bible. Testimony ito. Napaulit-ulit ko sinasabi, itong mga nasa Bible, testimony ito ng mga tunay na tao na nauna na sa atin na nagdiwala kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. So makikita natin dito ang daming miracles na ginawa ni Jesus Christ. No? Maraming miracles. Magtitiwala ba tayo kay Jesus Christ o hindi? Ang dami ng miracles. Maniniwala ba tayo dito sa nakasulat sa Bible o hindi? Hanggang ngayon, God is at work in our lives. Binabago niya ang buhay natin. Pinapagaling niya tayo sa kung anumang sakit meron tayo. Binibigyan niya tayo ng kalakasan araw-araw. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. At para maging tayo yung good soil, yung heart natin maging good soil, para tumubo yung faith natin, maging malalim ang pananampalataya natin kay Almighty Father, mag-gain natin yung spiritual gifts, at saka yung fruits of the Holy Spirit. At ma-inherit natin ang Kingdom of God, ma-inherit natin, makuha natin ang ating inheritance, makasama natin yung tatay natin, at saka si Jesus Christ. Pero kung ayaw nyo ngayon, pwede nyo ba pagbalangin na huwag po ngayon muna, Jesus? No? Kung ayaw nyo pang makasama, pwede naman kayong manalangin, no? With faith to the Almighty Father and Jesus. Kaya lagi tayong magdadasal kung ano man ang mga request natin, gagamitin natin ang pangalan ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus, di ba nabasa natin sa Bible dito, na sinulat ni Paul ba yun? Na gagamitin natin ang pangalan ni Jesus. Dahil si Jesus ang ating Redeemer. Siya ang ating Savior. At na-experience niya, yung na-experience natin. Kaya kilala niya tayo, alam niya ang mga tao. First-hand experience ang kay Jesus. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Alam niya ang trials and tribulations. Hindi sa kanya taguyod dahil siya mismo na-experience niya yon, yung maglakad ng mahaba, yung i-persecute, ang patayin ng mga tao, ang alipustahin ng mga tao. Alam ni Jesus.
pero nanatili siyang faithful kay Almighty Father. So, si Jesus ang ating sample. Kaya pinabasa ni Almighty Father sa atin. Maging guide natin. Yung daan na dinaanan ni Jesus, yun ang dadaanan natin, yung path na dinaanan ni Jesus. So habang nandito pa tayo sa mundo na to, gagawin natin kung ano yung tama, yung mapapasaya natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Yun na natin ang gagawin natin lagi, yung correct sa paningin ni Almighty Father at saka ni Jesus. At lagi tayong magpe-pray at magbabasa ng Bible para hindi natin makalimutan yung mga turo sa atin ni Jesus. Kasi minsan nakakalimutan natin, or minsan may mga words na hindi natin nalalagpasan natin. Sa sobrang bilis natin magbasa, nalalagpasan natin yung may mga importanteng words na ginagamit na hindi natin, na nalalagpasan natin, hindi natin naiintindihan. Okay? Thank you, and mahal na mahal tayo lahat ni Almighty Father.